Good day mga ka-agri. Exactly 92 days after transplant ng ating RC604. Nandito ulit tayo at kino-contemplate natin ngayon kung magpapaanin ba tayo o hindi pa. Yung huli nating naging bagyo ka-agri pagkatapos ni Emong, medyo dumapa yung ating palay kasi dito nag-form ng LPA yung sumunod kay Emong. Nung pagdaan nun, LPA pa lang siya, malakas yung ulan at saka hangin. So may mga portions na naging ganito. Medyo humilig ka-agri, lalo na yung malapit sa mga puno. Ayan, mga nalililim ba sa umaga, gano'n. Ayan, ayun, medyo humilig siya. Although, ano naman yan ka-agri, tuyo yung lupa niya. At yung kaluwangan naman ka-agri ay hindi naman dumapa. So tingnan natin ka-agri. So ka-agri, ito na, 92 days after transplant, ganito na ang itsura ng ating RC604. So may mga pumunta na rito ka-agri at ahente, tumatawad na. Ang pinakamataas na tawad ka-agri ay 1450. 1450 ka-agri. So medyo katulad din ng ibang mga magsasaka dito, kahit magpapaan nila dati masaya ang pakiramdam. Dito ngayon hindi masyadong masaya ang pakiramdam ka-agri. Medyo malungkot kasi alam natin na parang babawi lang ganun. So kung medyo ganito pa rin ang panahon bukas ka-agri, magpaparipan na tayo. Pero supposedly at least man lang 95 days after transplant, yun yung balak natin. Sa Friday pa dapat ito, pero kung ganito yung panahon bukas, hindi tayo makikipagsapalaran. Samantalahin na rin natin ka-agri at magpaparipan na rin tayo. Marami pa rin kalaban, maraming ibon. Ayan ka-agri, i-reviewin natin habang nagpapaani tayo bukas ka-agri. Reviewin natin yung mga naging challenges natin for this season. Sabi nga, kung gusto nyong yumaman, sumali kayo sa mga flood control projects ng gobyerno. Kung ayaw nyo maghirap, huwag kayong magtanim ng palay hanggang 2028. Ayan ka-agri. Bye bye. See you tomorrow sa ating anihan. Bye bye. Ang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ng aming mga pinuno. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Day of harvest. Upang makagawa ng Ito na ang hinihintay ng magsasaka. Kumayan sila at ilayo sa pagtariling interes at ilapit tungo sa Ka-agri, ngayon ang araw ng ating pagpapa-harvest reaper. Ang gagawin natin ay tutuyuin lang natin yung patutuyuin lang natin itong hamog na to. May mga hamog sa mga butil. So yan ay ating papatuyuin bago natin papasukin yung ating harvester. Makikita mo ka-agri, malalayo ang pagitan ng mga bunga. Yan ang isa sa kaibahan pagka malakas at saka mahina yung ani. Pagka malalayo ang pagitan ng mga bunga, expected natin na medyo ayan na pala yung harvester natin ka-agri. Pero mamaya pa yung papasok pagka natuyo na yung ating mga binutil. So yan, abangan ka-agri kung ilan ang figure natin ng ani. Good day mga ka-agri, nagsimula na ang ating paani dito sa RC604. So kalalabas ni Goryo kagabi. Yung bagyong Goryo nasa Taiwan, nasa China na ngayon. Binigyan naman tayo ng medyo maganda-gandang araw, pero hindi mainit ka-agri. So pinatira na natin. Dapat to bukas pa ganun din yun. So ito dating nung inanihan natin to ng 414 ka-agri, itong tatlong pinitak nakuha na natin ng 50 kabans. Ngayon isang maliit at isang medyo malaki, yung kalahati na nakaka 18 pa lang. So meron pa isang pinitak doon. So definitely malayo tayo doon sa 414. Pero sabi nga natin yung fearless forecast natin ka-agri, masaya na tayo pagka nasa in between 234 and 265. Yan yung ating pagtasa malalaman natin mamaya ka-agri. So ito yung inuhay niya, so, ganito lang. So yun, abangan ang ating final figure.
kasalukuyang nire-repair, ano? At sabi natin kahapon, pag-usapan natin yung mga naging challenges nitong ating cropping na ito. So ang pinakamalaking challenge ka-agri ay yung pagbaba talaga ng presyo. So syempre kung hindi favorable yung condition, hindi natin ilalagay lahat ng inputs. So hindi tayo naglagay ng herbicide, kaya makikita mo ka-agri may mga television, no? May mga bunga. Tapos hindi na rin tayo bukod sa herbicide, yung fungicide, no? So may tama din tayo ng false mat. Insecticide ka-agri, hindi na rin, no? So may ito fungicide to ka-agri. Dahil di tayo nag-spray ng fungicide, may false mat. Tapos inabutan tayo ng yung time na flowering. Nakita nyo naman doon sa video natin, halos hindi tumitigil yung mga habagat, yung ulan, ano. So kaya nagkaroon ng mga ratik-ratik, yung mga medyo may tama ng itim, ano. So false mat sa fungicide yan. Usually sa 45 days or 65 days tayo 60 days tayo nag-spray ng foliar fungicide, yung Armore, no. So hindi na to nalagyan. Kaya ganyan ka-agri, no. Pero lumaki talaga siya, oh. Matangkad pa rin, no. So tapos ito tingnan mo ka-agri, medyo malalaki, parang tanim hybrid, oh. Buti nga lang sa ganyang ka-agri ang naiwasan naman natin yung ulmog o yung brown plant hopper. So yan yung mga naging challenges natin ngayon. So malapit na ka-agri yun, dahil mababa nga yung presyo, iniipon natin doon sa solar dryer. At pag hindi natin nagustuhan yung presyo, ay papabilad na lang natin at diretso din, bigas na lang din natin siya ibebenta. So yan ka-agri, hopefully meron na tayong 100 na tumulo. At medyo maluwang pa itong ating nire-repair. So hintay-hintay lang natin ka-agri. So hindi rin ideal yung ating aning ngayon ka-agri, dahil sa mga nabanggit natin na mga challenges, no? Bukod sa challenges ng daga, ibon, yun nga, fungi, no? Yung false mat, yung damo, no? So yan ka-agri, no? And ngayon ay may nag-ano sa atin na mag-ulit uli, pero hindi tayo maglalagay uli ka-agri. Yung tinatawag na third cropping, hindi natin papatulan kasi nga hindi naman ideal yung condition. So hintayin na lang natin ka-agri yung mga main cropping schedule. So yun lang ka-agri. Ayan ka-agri, oh, parang tag-araw yan, ha. Maganda yung pinitak natin, pantay na pantay. Walang hindi bumabaon yung gulong ng reaper. Ayan ka-agri, oh. Sana naman hindi rin nasira yung ating mga tilapil dahil hindi nila pinipinitak, banos. Lumutok. Last phase na ka-agri. Malapit ang matapos. Agri, nabutan na nga. Hindi pa tayo tapos sa ating paghakot ng palay. Nabutan na tayo. Talagang ganyan ang buhay. Ayan ka-agri. Nagpapos ng ulan. Natatapos natin mag-ali. Hindi pa natin na-secure lahat. 105 bags pa lang yung na-secure natin ka-agri, Wala na ng malakas. Ayan ang buhay, magsasaka. When it rains, it floods. Ayan ang mga challenges, ka-agri. Ayan ang mga kasama natin matatapang. The sentiments of a Filipino farmer. Inabutan tayo ng malakas na ulan kanina. So ito yung mga sentiments natin. Wala tayong post-harvest handling, proper handling. Mga bilaran, mechanical dryers. Kaya aasa lang tayo kung aaraw bukas ka-agri. Ayan, napakadilim ng langit. Hindi rin tayo sigurado kung ano ang panahon bukas, but we have to take our chances, kasi hindi natin ibinigay dun sa tawad. Dahil pag actual na pala, mas bumababa pa, 15 na yung tawag. Sabi ko ibibigay ko na Sa actual naman pala ka-agri wala. Kaya plan B. Ano ba yung plan B? Plan bilad kung aaraw, So aasa lang tayo sa awa at habag ng Panginoon. Pag binigyan tayo ng kahit 2 araw man lang na maganda-gandang panahon, ayun, ibibilad natin ka-agri kahit mas skin dry lang, then ibabodega natin. So yun, ganun talaga ang buhay ng magsasaka. A lot of risk, pero in the end it's not worth it. Hindi siya ano man tawag ng rewarding ka-agri, hindi siya rewarding. So my advice doon sa mga may chances naman, kagaya ko halimbawa, yung chemist or farmer, wag nang pagsabayin. Chemist na lang. Wag nang pilitin doon sa pagiging farmer.
walang pag-asa ka-agri. Actually, nag-give up ako dito lang sa ano na to. Ano natin, season na to. So, mababait na lang talaga yung mga farmers natin na Filipino, no, kahit na nalulugi, kahit limited yung support ng government, lumalaban pa rin, pero nakakaawa ka-agri, hindi kagaya sa ibang bansa, no? Pero yun, ganun nga, yung panalangin natin, dumating yung panahon na may pangulo na o may mga mamumuno na talagang ang puso ay sa mga maliliit, at susuportahan sila, magkakaroon ng mga post-harvest facilities, bawa one mechanical dryer per barangay, yung mga ganun totoong support na hindi pa PR lang, no, kundi talagang mararamdaman ng tao. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, no, kaya lang hindi natin alam kung kailan darating yung ka-agri. Bye bye! Ka-agri, malinis na ang bilaran, araw na lang ang kulang. Sabi nga, do your best, God will do the rest, si Lord na bahala bukas. Yan, tara na. Thank you, ka-agri. Teka nga pala, yung final ani natin, hindi natin na-achieve, ka-agri, yung target na minimum 234. Ang inani lang natin, actual ani, ka-agri, ay 199 kaban sa 2.5 hectares. So hindi tayo naka-area, hindi naglaman lahat. Maraming naiwan, ka-agri, ng mga tulyapis. Halos kalahati yata. Hindi naglaman kasi nga doon sa na timingan na yung flowering stage natin, ka-agri, ay dire-diretso yung pagulan, halos isang buwan yung ka-agri, magmula time ni Krising, ni Dante, ni Emong, hindi nga dumupa yung ating palay, pero hindi rin naglaman, ka-agri, ng maganda. So yun lang, at bukas nawa matapos tayo sa pagbibilad. Salamat, ka-agri, bye bye. Agri, nakapagbilad tayo. Talagang masagana ang kahabagan ng Diyos. So, matindi na naman ang sikat ng araw, at nakapagbilad tayo ng ating ani kahapon. So, maganda ang sikat ng araw, pero hindi tayo papakakampante kasi ganito rin kahapon. At biglang bumuhos yung malakas na ulan after 2 PM. So, ngayon, ganito rin ang ating gagawin. No? So, nagbibilad tayo ng ating palay, at ilalagay uli natin doon sa ating bodega. No? So, ganyan tayo, ka-agri ngayon. Kaya ano lang, patuloy lang sa paghingi ng tulong sa Lord. Hindi naman nagpapabaya ang Lord pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Ayan, bye-bye. Ano naman, ka-agri, ulap na madilim ba yun, nag-iipon-ipon na. Kaya medyo patitigasin lang natin ang bahagya at ilililim na ipunin na natin at ilililim na natin maya-maya, ka-agri. Ayan o, maputi na. Yung papaya kinuha doon sa puno. Itong hito kinuha doon sa bukid. Itong sampalok, kaya may puno rin tayo. Yung sili nandyan sa puno. Yan, sariwang-sariwang, ka-agri. Yan ang ulam natin pagkatapos natin magbilad.